ipinagpalit, ninakawan, itinulak sa hagdan ng asawang pinag-alayan ko ng buhay habang dala ang aming anak. Habang nag-aagaw buhay ako, nagpapakasasa si Mateo at ang kabit niya sa kaba ng pamilya. Wala na siyang silbi, ang malamig niyang wika. Akala nila nadurog na ako. Pero mula sa putik, babangon ako bilang kanilang pinakamatinding bangungot. Handa na ba silang tikman ang sarili nilang impyerno? Babe, kailan mo ba tatapusin ang pabigat na yan? Sayang ang 5 milyong insurance kung hindi mo pa siya itutulak. Gawin mo na bago pa siya manganak para malaya na tayo. Amarilis o Maya, kung tawagin ng mga nakakakilala, sa kanyang payak na buhay, ay nakatayo sa gitna ng masikip at maalinsangan nilang sala. Sa kanyang kanang kamay ay ang isang mamahaling itim na cellphone na hindi pamilyar sa kanya. Nakuha niya lamang ng kapkapan niya ang bulsa nang isusuot sanang Amerikana ng kanyang asawa upang maghanap ng ekstrang butones. Sa kanyang kaliwang kamay, mahigpit niyang hawak ang lumang karayom at sinulid. Kanina pa siya nakayuko. Pilit na pinagkakasya ang lumalabong paningin sa liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya upang sulsihan ang punit sa kwelyo ng damit ng kanyang asawang si Mateo. Habang binabasa ang mensahe sa kumikinang na screen, unti-unting lumamig ang buo niyang katawan. Pilit niyang inintindi ang mga salita, ngunit tila nagiging mga patalim ang bawat letra na direktang sumusugat sa kanyang dibdib. Sa kusina, ilang hakbang lamang mula sa kinatatayuan niya, amoy na amoy ang paboritong sinigang na baboy ni Mateo na kumukulo sa lumang kaldero. Upang mabili ang kapirasong karne para sa ulam na yon, kinailangan niyang maglakad ng 2 kilometro sa ilalim ng tirik na araw at isakripisyo ang sarili niyang almusal. Ang kanyang kamay na may hawak sa cellphone ay puno ng kalyo at maliliit na sugat mula sa paglalaba ng damit ng ibang tao, mga patunay ng kanyang walang sawang pag-uubos ng sarili, maitawid lamang ang pangangailangan ng pamilya. 6 na buwan na siyang buntis, mabigat at hirap na sa paggalaw, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Bawat buwan, itinatabi niya ang barya-baryang kinikita mula sa pagtitinda ng kakanin upang bayaran ang hulog sa life insurance na iginiit ni Mateo na kunin nila para daw sa kinabukasan ng bata. Ngunit ngayon, ang mismong 5 milyong pisong pinaghirapan niyang bayaran gamit ang sariling dugo at pawis ang siya palang magiging presyo ng kanyang buhay at ng buhay ng inosenteng anghel sa kanyang sinapupunan. Bumagsak ang lumang karayom mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Tumaob ang mundo ni Maya. Walang luhang pumatak, walang hagulgol na kumawala, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may isang malaking salamin na nadurog ng pinong-pino. Parang pinipiga ang kanyang lalamunan. Ang amoy ng sinigang na kanina ay nagbibigay sa kanya ng tuwa. Ngayon ay nagdudulot ng matinding pagduwal. Parang gusto niyang isuka ang 10 taon ng pagiging martir. Ganito ba ang kabayaran ng pag-uubos ko ng sarili para sa kanya? Ang ipagpalit ang buhay namin ng anak ko para sa 5 milyong piso? Umagaw ng pansin ang paglangit-ngit ng lumang pinto na gawa sa kahoy. Ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ay umalingaw-ngaw sa sementadong sahig ng kanilang maliit na bahay. Pumasok si Mateo. Nakasuot ito ng maayos na polo, mabango, tila bagong ligo at galing sa isang mahalagang tagpo. Ang nangiti sa mga labi nito ay agad na naglaho nang makita si Maya na nakatayo, nanginginig, at hawak ang sikretong cellphone na naiwan nito sa loob ng Amerikana. Saglit na namayani ang nakabibinging katahimikan. Walang pumasok na pagsisisi sa mga mata ni Mateo. Sa halip, isang madilim at malamig na inis ang gumuhit sa mukha nito. Humakbang ito papalapit, hindi upang humingi ng tawad, kundi upang agawin ang ebidensya ng kanyang kawalang hiyaan. Pakialamera ka talaga, ano? Malamig na wika ni Mateo. Ang boses na yon, na dati ay nagpapakalma kay Maya noong sila ay nangangako pa sa harap ng altar, ngayon ay tunog ng isang estranghero na nagbabadya ng panganib.
Kusang umatras si Maya. Ang kanyang mga kalyadong kamay ay pilit na itinatago ang cellphone sa kanyang likuran, habang ang isa ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lumalaking tiyan, tila pilit na idinidikit ang anak sa kanyang puso upang protektahan. Ano to, Mateo? Nanginginig ang boses ni Maya, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding puot na unti-unting nagliliyab sa kanyang kalamnan. Sino si Stella? At bakit? Bakit niyo pinag-uusapan ang insurance ko? Papatayin mo ba kami ng anak mo para lang makapagsimula kayo ng bagong buhay ng kabit mo? Isang mapaklang tawa ang pinakawalan ni Mateo. Walang kahit anong kaba sa postura nito. Tiningnan niya si Maya mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pandidiri, na para bang ang babaeng kaharap niya ay isang basahan na matagal na niyang gustong itapon. Anak? Pamilya? Umiling si Mateo at naglakad ng ilang hakbang palapit. Maya, tingnan mo nga ang sarili mo. Amoy sibuyas ka. Ang dungis mo. At wala kang ibang ginawa kundi magmukhang kawawa sa harap ko at ni Mama. Kinuha ka lang namin sa lansangan. Inampon at binigyan ng apelyido. Utang na loob mo sa pamilya ko ang buhay mo. At yang batang yan. Isang malaking pagkakamali yan na pipigil sa pag-unlad ko. Hindi ako habang buhay magtitiis sa bulok na bahay na to kasama ang isang katulad mo. Parang sinampal si Maya ng magkabilang kamay. Ang bawat salita ni Mateo ay tumaga sa pinakamalalim na parte ng kanyang pagkatao. Ang mga gabing hindi siya natulog para alagaan ito noong may sakit. Ang mga pagkakataong ibinigay niya rito ang pinakamalaking parte ng isda habang siya ay nagkakasya sa sabaw. Ang bawat sentimong inipon niya para suportahan ang mga bigong negosyo nito. Lahat ng yon ay itinuring lamang na basura. Hayop ka! Naiiyak na bulong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pinaghirapan ko ang pera na pambayad sa insurance na dugo at pawis ko ang nandoon. Tapos gusto mong nakawin sa amin ni baby? Akmang tatalikod si Maya upang tumakbo patungo sa pintuan. Gusto niyang humingi ng tulong. Gusto niyang ipagsigawan sa mga kapitbahay ang demonyong nakatago sa likod ng maamong mukha ng kanyang asawa. Ngunit mabilis na nakahabol si Mateo. Mahigpit nitong hinawakan ang braso ni Maya. Ang mga kuko ay tila bumaon sa kanyang balat. Nagsimula ang pagpupumiglas. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-aagawan sa cellphone, na itulak ni Maya si Mateo. Ang mismong aparador na gawa sa kahoy ay nayanig. At sa isang hindi inaasahang pagkakataon, dumulas ang itim na cellphone mula sa mga kamay ni Maya. Tumalbog ito sa sahig at mabilis na nag-slide papasok sa isang makipot at madilim na siwang sa ilalim ng mabigat na aparador. Isang lugar na imposibleng maabot ng basta-basta. Napamura si Mateo. Lumingon ito kay Maya at sa pagkakataong yon, nawala na ang anumang natitirang maskara ng pagiging tao nito. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa kasakiman at galit. Napaatras si Maya hanggang sa maramdaman ng kanyang mga sakong ang dulo ng hagdanan. Ang hagdanang yon ay gawa sa matigas at matutulis na kahoy, may 15 hakbang pababa patungo sa pinakaloob ng kanilang bodega. Mateo, maawa ka. Pagmamakaawa ni Maya, ang kanyang kamay ay nakaharang sa kanyang umbok na tiyan. Kahit wag na ako, ang anak mo na lang. Hayaan mo na kaming umalis. Ibibigay ko sa iyo lahat. Wag mo lang kaming sasaktan. Ngunit sa mga mata ni Mateo, wala na si Maya. Wala ng anak. Ang nakikita na lamang nito ay ang 5 milyong piso. Ang maluhong buhay kasama si Stella at ang kalayaang matagal na nitong inaasam. Masyado ka ng maraming alam, Maya. Paalam. Itinaas ni Mateo ang kanyang 2 kamay at nang walang anumang pag-aalinlangan, buong lakas nitong itinulak ang mga balikat ng kanyang asawa. Nawalan ng balanse si Maya. Ang mundo ay tila bumagal sa kanyang paningin. Ang maamong mukha ni Mateo na unti-unting lumalayo, ang aandap-andap na ilaw sa kisame, ang amoy ng sinigang na ngayon
ay mapapalitan ng amoy ng kamatayan. Sa mga sandaling iyon ng pagkahulog, hindi inisip ni Maya na igalaw ang kanyang mga braso upang protektahan ang kanyang ulo o mukha. Sa halip, isang malalim at wagas na instinkto ng isang ina ang nanaig. Ang kanyang mga kalyadong kamay ay mahigpit at buong puwersang yumakap sa kanyang tiyan. Isinasakripisyo ang sariling butot laman upang magsilbing kutamayan ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Ang matinding pagbagsak ay yumanig sa buong katawan ni Maya. Ang kanyang likod at ulo ay marahas na tumama sa matitigas na gilid ng kahoy sa bawat paggulong niya pababa. Ang bawat pagtama ay nagdudulot ng nakakapasong sakit. Tila binabali ang kanyang mga tadyang at dinudurog ang kanyang gulugod. Ngunit ang kanyang mga braso ay nanatiling nakakandado sa kanyang sinapupunan. Hindi siya sumigaw dahil ang hangin sa kanyang baga ay tuluyang nawala. Nang marating niya ang pinakailalim ng hagdanan, tumigil ang pag-ikot ng paligid. Ang lamig ng sahig ay unti-unting bumalot sa kanyang balat. Isang matalim na hapdi ang gumuhit mula sa kanyang puson pababa. Kahit nakapikit, naramdaman niya ang isang mainit at malapot na likidong nagsisimulang umagos sa pagitan ng kanyang mga hita. Bumabakat sa kanyang lumang bestida at dahan-dahang humahalo sa alikabok ng sahig. Mula sa itaas ng hagdanan, isang anino ang nakatayo. Dumilat ng bahagya si Maya. Ang paningin niya ay malabo at nagkukulay pula. Nakita niya si Mateo na nakatingin sa kanya sa ibaba. Walang gulat. Walang pag-aalala. Tahimik nitong tiningnan ng dugo ang katawan ng kanyang asawa ng ilang segundo bago ito walang awang tumalikod at naglakad palayo. Iniiwan si Maya sa gitna ng dilim. Ang sakit ay unti-unting kinakain ang kamalayan ni Maya. Ang paghinga niya ay nagiging mababaw, parang mga huling patak ng ulan bago ang tagtuyot. Sa huling himig ng kanyang lakas, idiniin niya ang kanyang pisngi sa malamig na sahig. Ang kanyang nanginginig na kamay ay nanatiling nakahawak sa tiyan. "Anak, kumapit ka." Isang mahinang bulong ang pumiglas mula sa kanyang duguang mga labi. "Huwag mo akong iiwan. Pakiusap." Ang kadiliman ay dahan-dahang nagtakip sa kanyang mga mata, ngunit sa kaibuturan ng kanyang nawawasak na kaluluwa, isang maliit, madilim, ngunit mapanganib na baga ang nagsimulang magningning. Kung sakaling pala rin siyang muling idilat ang kanyang mga mata, sisiguraduhin niyang ang huling ngiti na nakita niya mula kay Mateo ay magiging simula ng pinakamalaking bangungot nito. Ngunit sa ngayon, unti-unti na siyang nilalamon ng kawalan, habang ang pulang mantsa sa sahig ay patuloy sa paglawak. Dumilat ang mga mata ni Maya sa isang kisameng puno ng namumuong amag at mga sapot ng gagamba. Ang matapang na amoy ng kalawang, pinaghalong murang disinfectant at pawis, ay tila sumakal sa kanyang lalamunan. Unti-unti niyang naramdaman ang matigas at manipis na kutsyon ng isang lumang higaan sa isang pampublikong ospital. Ang buo niyang katawan ay binabalot ng pamamanhid at matinding kirot, lalo na sa kanyang ibabang likuran. Ngunit ang unang hinanap ng kanyang nanginginig na kamay ay ang kanyang sinapupunan. Isang mahinang pitik mula sa loob ng kanyang tiyan ang sumagot sa kanyang pag-aalala. Buhay ang kanyang anak. Kanina, bago siya tuluyang magising, narinig niya ang mahinang paliwanag ng isang doktor tungkol sa masasilan niyang kalagayan at ang banta ng maagang panganganak kung hindi siya mag-iingat. Niyakap niya ang kanyang sarili. Wala siyang suot, kundi isang manipis at kupas na bata de banyo ng ospital. Sa labas ng siwang ng marupok na pintuan, pumasok ang mga pamilyar na tinig. Hindi kumatok, hindi pumasok upang kamustahin ang kanyang kalagayan, kundi nag-uusap sa pasilyo na parang nagtatalo tungkol sa isang sirang gamit na kailangan ng itapon. Bakit hindi pa natuluyan ang babaeng yan? Sayang ang 5 milyong piso, Mateo. Paano na ang mga plano niyo ni Stella? Nabitin patuloy ang pagbili natin ng bagong sasakyan. Ang boses ng kanyang biyena na si Aling Rosa
ay puno ng panghihinayang hindi sa buhay ng kanyang manugang at apo, kundi sa perang nawala sa kanilang mga palad. Hayaan niyo na, Ma. Ang mahalaga, walang pruweba ang bruhang yan. Nawala sa ilalim ng aparador ang cellphone ko at hindi na niya makukuha yon. Paalisin na natin siya habang wala pa siyang lakas magreklamo. Ang malamig na sagot ni Mateo ay nagpadilim sa buong mundo ni Maya. Sa mga sandaling iyon, ang natitirang kahinaan sa puso ni Maya ay tuluyang namatay. Napagtanto niya ang isang malagim na katotohanan. Kung magsisigaw siya ngayon, kung tatawag siya ng pulis ng walang hawak na ebidensya, papalabasin lamang siyang baliw ni Mateo at ng pamilya nito. At kapag inuwi siya ng mga ito sa bahay sa ilalim ng pagkukunwaring nag-aalaga sila, paniguradong hindi na aabuti ng umaga ang kanyang anak. Upang mabuhay, kailangan niyang isakripisyo ang kanyang dignidad. Kailangan niyang maging kung ano ang gusto nilang makita. Isang talunan, isang nasiraan ng bait, isang basahan. Bumukas ang pintuan. Pumasok si Mateo na may dalang isang makapal na kayumangging envelope. Sumunod sa kanya si Alining Rosa na nakahalukip-kip at may matalim na tingin ng pandidiri. Walang kahit anong pahiwatig ng awa sa mukha ng lalaking minsang pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig. Walang awang inilapag ni Mateo ang isang dokumento sa paanan ni Maya, isang kasunduan ng paghihiwalay at pagtalikod sa lahat ng karapatan sa kanilang mga ari-arian. "Pirmahan mo yan, Maya," utos ni Mateo. Ang tinig ay tila yelo sa lamig. "Aalis ka sa buhay ko nang walang dala kahit isang kusing. Kapag hindi mo pinirmahan yan at nagmatigas ka, ipapasok kita sa mental hospital. Tutal, mukha ka na namang nasiraan ng bait sa pagkahulog mo sa hagdan." Isang napakatinding galit ang sumabog sa dibdib ni Maya. Nais niyang sugatan ang mukha ni Mateo sa tindi ng galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Gusto niyang isigaw sa buong ospital ang kasamaan ng mga taong nasa harap niya. Pero upang hindi tuluyang mawalan ng kontrol, mariin niyang kinagat ang ibabang labi. Di niya namalayang napalakas ang pagkakakagat hanggang malasahan niya ang alat at init ng dugong sumingaw. Tahimik niya itong nilunok, kasabay ng paglulon sa wasak niyang dangal at sakit na pilit niyang itinatago. Nang magangat siya ng tingin, ang mga mata ni Maya ay tila nawalan ng kaluluwa. Nagsimula siyang umiyak ng walang kontrol. Ginulo niya ang kanyang buhok at pinagsusuntok ang hangin. Umaarte na tila tuluyan ng nawalan ng katinuan dahil sa matinding trauma. Suminghap siya at nagmakaawa, umaastang parang isang batang takot na takot sa dilim habang humihiwa ang kanyang boses sa tahimik na silid. Huwag niyo akong sasaktan. Akin na, pipirmahan ko. Ayoko na doon sa hagdan. Ayoko na. Parang awa niyo na." Panginginig na wika ni Maya habang mabilis na inabot ang bolpen. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig at may kalyong mga kamay, iginuhit niya ang kanyang pangalan sa ibabaw ng linya ng dokumento. Bawat letrang isinulat niya ay isang tahimik na sumpa na inilimbag niya sa kanyang puso. Nangiti si Mateo. Isang ngiti ng tagumpay at sukdulang paghamak. Mabilis nitong hinablot ang papel. Maingat na iniiwasan ang balat ni Maya na tila nakakadiri itong hawakan. Nang tumalikod si Mateo upang lumabas at bitbitin ang kanyang kalayaan, ang pag-iyak ni Maya ay biglang tumigil sa isang iglap. Ang kanyang mga luhaan at nagkukunwaring mga mata ay napalitan ng isang napakatalim, madilim at nakapangingilabot na titig na nakapako sa likod ng kanyang asawa. Isang matandang nurse na nag-aayos ng dextrose sa kabilang kama ang nagulat at napatigil sa paghinga nang masaksihan ang biglaang pagbabago sa mukha ng pasyente. Nakita ng matanda ang mga mata ng isang inang tigre na tahimik na nagmamasid bago umatake. Ngunit hindi pa tapos ang kalbaryo ni Maya. Bago tuluyang sumunod si Aling Rosa palabas,
Dumukot ang matanda sa kanyang marangyang pitaka. Kumuha ito ng isang lukot na 500 piso at walang awang inihagis sa ibabaw ng manipis na kumot ni Maya. Pambayad mo sa gamot, pulubi. Pagkatapos mong mailabas ang anak mong yan, o kung mamatay man, umalis ka na sa ospital na to. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Mataray na litanya ni Aling Rosa bago umalis ng walang lingon-likod, iniiwan ang pinto na bahagyang bukas. Mula sa labas ng bintana, ang malalaking patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa manipis na yero ng ospital, lumilikha ng isang malungkot at nakabibinging himig ng bagyo. Naroon si Maya, nag-iisa, dugo ang nakaupo sa malamig na kama, habang ang madilim na gabi at ang hagupit ng bagyo ay naghihintay sa kanya sa labas upang lamunin ang kanyang kahinaan. Tiningnan niya ang perang ibinato sa kanya ng biyenan. Nakatitig siya nang matagal sa lukot na 500 pisong yon. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa balat ni Maya ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Habang sapo ang kanyang 6 na buwang tiyan, dahan-dahan siyang naglakad sa madilim at maputik na eskinita ng isang siksikang komunidad sa labas ng lungsod. Ang amoy ng basang basura, na panis na pagkain, at ang singaw ng mainit na kalsada ay bumabalot sa paligid. Ngunit wala siyang pakialam. Mas masahol pa ang amoy ng pagtataksil na iniwan niya sa bahay ni Mateo. Nakahanap siya ng masisilungan sa ilalim ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Dito, ang bawat paggalaw ng hangin ay nagdadala ng tunog ng paglangit-ngit ng mga bubong. Ngunit ito na ang pinakaligtas na lugar para sa kanya. Naupo si Maya sa isang tabing daan. Ang kanyang likod ay sumasandal sa malamig at magaspang na pader. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ginaw. Ngunit ang kanyang puso ay tila isang nagbabagang uling na hindi maapula ng kahit anong bagyo. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang lukot na 500 piso na ibinato sa kanya ng biyenan. Sa malabo at madilaw na ilaw ng poste, sa malayo, tinitigan niya ang pera. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang halagang ito ay hindi sapat para pambayad sa isang hapunan sa mamahaling restaurant na madalas puntahan nina Mateo at Stella. Ngunit para kay Maya, ito ang magiging pundasyon ng kanyang pagbangon. Pumunta siya sa isang maliit na tindahan na malapit sa kanyang kinatatayuan. Sa halip na bumili ng masustansyang pagkain para sa kanyang sarili, kumuha lamang siya ng isang pakete ng instant noodles at isang maliit na bote ng tubig. Sa isang sulok ng tindahan, habang hinihintay na lumambot ang noodles sa mainit na tubig, bigla niyang naalala ang mga nagdaang kaarawan ni Mateo. Naalala niya kung paano siya nagpapagal sa kusina para magluto ng kare-kare na may pinakamalambot na karne at pinakamasarap na bagoong. Naalala niya kung paanong halos hindi siya kumain para lang masiguro na busog ang kanyang asawa at biyenan. Ngayon, ang tanging kasama niya ay ang usok ng murang sabaw at ang hapdi ng kanyang mga sugat. Habang hinihigop ang mainit na sabaw, isang malakas at biglaang pitik ang naramdaman niya sa loob ng kanyang sinapupunan. Natigil si Maya sa pagsubo. Ipinatong niya ang kanyang palad sa kanyang tiyan. Ang sipa ng kanyang anak ay tila isang paalala, isang tawag ng pakikipaglaban. Anak, bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng paninindigan. Huwag kang mag-alala. Ito na ang huling gabi na kakain tayo ng ganito. Ito na ang huling gabi na hahayaan nating tapakan tayo ng ibang tao. Simula bukas, bawat sentimong kukunin natin, bawat pagod na gagawin ko ay para sa'yo. Sisiguraduhin kong ang lahat ng kinuha nila sa atin ay maibabalik natin nang higit pa sa inaasahan nila. Pagkatapos kumain, bumalik si Maya sa tindahan. Gamit ang natitirang barya, bumili siya ng isang simpleng ballpen at isang manipis na notebook. Habang ang ibang tao sa paligid ay nagkakagulo dahil sa lakas ng ulan, naupo si Maya sa isang sulok
at sinimulang i-flatten ang lukot na 500 piso sa ibabaw ng kanyang kandungan. Gamit ang kanyang mga daliri na puno ng kalyo mula sa paglalaba, maingat niyang itinuwid ang bawat tupi ng pera. Tila ba tinituwid din niya ang sarili niyang kapalaran. Sa unang pahina ng notebook, isinulat niya ang isang pangalan, Hope. Iyon ang magiging pangalan ng kanyang anak at iyon din ang tanging bagay na hindi kayang nakawin ni Mateo sa kanya. Isinulat niya sa ilalim nito ang lahat ng utang na loob na sinasabi ni Aling Rosa. At sa tabi nito, isinulat niya ang halaga ng bawat patak ng kanyang pawis na sasingilin niya balang araw. Sa gitna ng kanyang pagsusulat, napansin ni Maya ang isang lalaking naka-Amerikana na nakasilong sa tapat ng tindahan. Kahit madilim, ramdam ni Maya ang titig nito. Isang titig na hindi puno ng pangungutya, kundi ng pag-usisa. Ngunit bago pa man niya ito muling matingnan, isang matalim na hapdi ang biglang gumuhit mula sa kanyang puson. Napahawak si Maya sa gilid ng mesa. Ang sakit ay tila isang kidlat na dumaan sa kanyang buong katawan. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat at naramdaman niya ang isang kakaibang paninigas ng kanyang tiyan. Ang mga salita ng doktor sa ospital ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan tungkol sa panganib ng maagang panganganak dahil sa labis na stress at trauma sa kanyang katawan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging helo. Ang notebook at ang 500 piso ay nahulog sa maputik na sahig. Habang ang ulan ay patuloy sa paghagusos, ang paningin ni Maya ay unti-unting lumalabo. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang bulong ng kanyang sariling pangalan na tila nanggagaling sa malayo. Hindi pa ngayon. Ang huling naisip ni Maya bago siya unti-unting napaupo sa putikan, habang ang banta ng pagkawala ng kanyang anak ay muling bumabalot sa kanya tulad ng madilim na gabi. 5 taon. Sapat na ba ang 5 taon para makalimutan ng isang tao ang amoy ng putik at ang lasa ng noodles na may halong luha? Habang nakaupo ako sa likuran ng isang marangyang sasakyan, pinagmamasdan ko ang sarili kong refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na si Maya na duguan at basang-basa sa ulan. Ang kaharap ko ngayon ay si Amaryllis. Ang aking buhok ay maayos na nakaestilo. Ang aking suot na puting silk na blusa ay kasing kinis ng pangarap na binuo ko sa gitna ng hirap. Sa loob ng sasakyan, tanging ang bango ng mamahaling jasmine oil at ang malamig na hangin mula sa aircon ang nararamdaman ko. Ito ang langit na ipinangako ko sa aking sarili. Madam, narito na po tayo. Ang mahinahong boses ni Attorney Gabriel ang bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Lumabas ako ng sasakyan. Ang tunog ng aking matutulis na takong sa makintab na sahig ng lobby ng aking kumpanya ay tila isang marcha ng tagumpay. Bawat hakbang ko ay may bigat ng awtoridad. Hindi na ako yumuyuko. Ngayon, ang mundo na ang tumitingala sa akin. Pagpasok ko sa aking opisina sa tuktok ng gusali, inilapag ni Gabriel ang isang itim na folder sa aking mesa. Gaya ng iniutos niyo, Madam, kontrolado na natin ang lahat ng utang ng pamilya ni Mateo. Ang kanilang bahay, ang mga ari-ari ang natitira sa kanila. Lahat ay nasa ilalim na ng AM Investments. Ulat ni Gabriel na natili siyang nakatayo sa isang kagalang-galang na distansya. Walang mali siya, tanging profesionalismo at matapat na paghanga ang nasa kanyang mga mata. Binuksan ko ang folder. Doon, nakita ko ang mga larawan ng impyerno na tinitirhan ni na Mateo ngayon. Malayo ang eksenang yon sa kintab ng aking opisina. Sa isang maliit at magulong apartment sa gilid ng riles, naroon ang lalaking dati kong sinasamba. Ang amoy ng panis na pagkain at ang tumpok ng mga maruruming labada ang bumabalot sa kanilang paligid. Naroon si Stella, ang babaeng naging mitya ng aking kamatayan noon. Ngunit wala na ang ganda nito. Ang kanyang muka ay puno ng pagkairita habang sinisigawan si Mateo dahil sa mga naputol nilang credit card. Mateo,
Wala na tayong pambili ng pagkain. Ano ba, gumawa ka ng paraan. Ang boses ni Stella ay parang kudkuran sa sobrang gasgas. Tumigil ka na, Stella. Wala na akong magagawa. Lahat ng bangko, tinanggihan ako. Ang sagot ni Mateo na puno ng kawalan ng pag-asa. Nakaupo siya sa isang sirang sofa. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sarili niyang buhok. Sa isang sulok, nakita ko rin ang aking dating biyenan na si Aling Rosa. Nakaupo siya sa isang bangkito. Umiiyak habang tinitingnan ang kanyang mga alahas na isa-isang naisangla para lang may maipambayad sa kuryente. Ang kapalaran ay tila isang gulong na sadyang mabilis ang pag-ikot para sa kanila. Ibinalik ko ang aking tingin sa folder. May isang dokumentong kumuha ng aking atensyon. Gabriel, ano tong mga regular na bank transfer na ginagawa ni Mateo bawat buwan? Tanong ko habang itinuturo ang isang maliit na halagang ipinapadala sa isang orphanage sa labas ng probinsya. Iyan din po ang ipinagtataka ko, madam. Sa kabila ng paglubog nila sa utang, hindi pinuputol ni Mateo ang padalang iyan. Tila may itinatago siyang sekreto roon. Sagot ni Gabriel. Isang kakaibang kaba ang dumaan sa aking dibdib. Ngunit agad ko itong iwinaksi. Hindi muna ito ang panahon para sa mga katanungan. Ngayon ang panahon para sa paniningil. Hinawakan ko ang aking kaliwang pulso, kung saan may isang maliit at manipis na serye ng peklat mula sa gabing iyon sa hagdan. Ito ang aking gintong sandali. Ang paalala na ang bawat sugat ay naging hagdan ko patungo sa kaitaasan. Ipadala mo ang huling abiso, Gabriel. Sabihin mo sa kanila na ang bagong may-ari ng kanilang utang ay gustong makipagkita sa kanila bukas ng umaga. Gusto kong makita kung paano sila luluhod sa harap ng taong itinuring nilang basura. Ang aking utos na may kasamang malamig na ngiti. Pag-alis ni Gabriel, tumayo ako at tumingin sa malawak na tanawin ng lungsod mula sa aking bintana. Ang mga ilaw sa ibaba ay tila maliliit na bituin na kaya ko nang abutin. Ngunit sa likod ng aking tagumpay, may isang bahagi ng aking puso na nananatiling alerto. Ang hope na binuo ko ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ang buhay ko. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng aking kwelyo sa harap ng salamin, nakita ko sa monitor ng security camera ang 3 taong dahan-dahang pumapasok sa labi ng aking gusali. Sila ay mukhang mga basang sisiw sa gitna ng karangyaan ng aking kumpanya. Si Mateo ay nakasuot ng kaisa-isang maayos na polo na kupas na ang kulay, habang si Stella ay pilit na nag-aayos ng kanyang mukha gamit ang murang makeup. Hindi nila alam na ang pintong papasukin nila ay hindi pintuan ng kaligtasan, kundi ang pintuan ng kanilang sariling paghuhukom. Madam, narito na sila, ang boses ng aking secretary sa intercom. Huminga ako ng malalim. Ang bango ng aking jasmine perfume ay tila naging amoy ng digmaan. Umupo ako sa aking malaking silya. Pinaliko ito patalikod sa pintuan at hinintay ang tunog ng pagbukas ng kahoy. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng relo sa pader ng aking opisina ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa leeg ng mga taong nasa kabilang silid. Mula sa aking malawak na monitor, pinagmamasdan ko silang 3. Naroon sila sa lobby, nakatayo sa gitna ng naglalakihang kolum na gawa sa puting marmol. Ang kintab ng sahig ay tila salamin na nagpapakita ng kanilang kaliitan. Si Mateo ay panay ang ayos sa kanyang kupas na polo, sinusubukang itago ang mantsa ng pawis sa ilalim ng kanyang kilikili. Si Stella naman ay pilit na ibinibida ang kanyang pekeng Prada na bag. Habang si Aling Rosa ay hindi mapakali, pabalik-balik ang tingin sa mga dambuhalang chandelier na tila ba natatakot siyang mahulugan nito. Amoy ng murang pabango at pagtitiis ang dala nila sa loob ng aking kaharian. Isang matinding kaibahan sa amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling kape na bumabalot sa bawat sulok ng gusaling ito. "Excuse me, miss," marahang lapit ni Mateo sa receptionist. Ang boses niya na dati ay puno ng yabang, ngayon ay tila ba humihingi ng limos.
May appointment kami kay Madam Amarilis. Kami yung mula sa pamilya, kumpanya ni Mateo Lopez. Tiningnan lamang siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit ramdam ang panliliit sa kanyang mga mata. Pinapunta na po kayo sa waiting lounge. Doon na lang po kayo maghintay hanggang sa tawagin ang pangalan nyo. Dinala sila sa isang maliit na silid na may napakalamig na aircon. Naupo sila sa mga selyadong silya na gawa sa tunay na balat ng hayop. 1 oras ang lumipas. 2, 3. Pinanood ko kung paano unti-unting nayurak ang kanilang pagtitimpi. Ang gutom at lamig ay nagsimulang gumapang sa kanilang mga buto. Ano ba namang klaseng may-ari yan? Pinaghintay tayo ng ganito katagal. Hindi ba niya alam kung sino tayo? Bulyaw ni Stella, ngunit agad siyang sinaway ni Mateo nang makita ang ilang empleyadong dumadaan. Tumahimik ka nga, Stella. Sila ang may hawak ng leeg natin ngayon. Kapag hindi natin nakuha ang loob ng madam na, yan bukas na bukas ay sa kalsada na tayo matutulog. Ang pagalit na bulong ni Mateo. Napansin ko ang aking dating biyenan, si Aling Rosa. Habang nagtatalo ang dalawa, dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa paligid. Nang masiguro niyang walang nakatingin, mabilis niyang dinukot ang ilang pakete ng asukal at creamer mula sa tray ng kape sa gilid ng mesa at isinilid sa kanyang luma at himulmulin na pitaka. Ang babaeng dati ay kung itaboy ako ay parang basahan. Ngayon ay nagnanakaw ng barya-baryang pakete ng asukal sa ilalim ng aking ilong. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng binaluktot na pagkatao. Isang malinaw na larawan ng taong pilit na kumakapit sa anino ng karangyaan habang lunod na sa kahirapan. Napangiti ako ng mapait habang humihigop ng mainit na tsa. Ang bawat segundo ng kanilang paghihintay ay kabayaran sa bawat patak ng ulan na tiniis ko noong gabing pinalayas nila ako. Tumayo si Attorney Gabriel sa tabi ko. Madam, 3 oras na silang naghihintay. Gutom na si Aling Rosa at tila sasabog na si Stella sa galit. Sisimulan na ba natin? Hayaan mo silang maghintay ng 10 minuto pa, Gabriel. Gusto kong maramdaman nila na ang kanilang oras ay wala ng halaga. Gusto kong pumasok sila rito na ang tanging natitira sa kanila ay ang kanilang hininga. Ang tugon ko nang hindi inaalis ang tingin sa monitor. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita ko ang pagbukas ng pinto ng lounge. Pumasok ang isang security guard at sinabihan silang sumunod. Nakita ko ang pag-asa sa mukha ni Mateo, ang kaba sa mga mata ni Stella, at ang pagmamadali ni Aling Rosa na ayusin ang kanyang buhok. Naglakad sila sa mahabang pasilyo patungo sa aking opisina. Ang tunog ng kanilang mga sapatos ay tila ba dahan-dahang lumalapit sa dulo ng isang bangin. Nanatili akong nakatalikod sa pintuan, nakaharap sa malaking bintana na nagpapakita ng buong syudad. Hinayaan ko ang katahimikan na bumalot sa silid nang bumukas ang pinto at pumasok sila. Naramdaman ko ang kanilang presensya sa likuran ko. Naririnig ko ang mabibilis na paghinga ni Mateo at ang mahinang paglangit-ngit ng sahig sa ilalim ng bigat ni Aling Rosa. Ang bawat hibla ng aking katawan ay nag-aabang sa sandaling lilingon ako. Madam Amarilis? Ang nanginginig na tinig ni Mateo ang bumasag sa katahimikan. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin. Narito po kami upang makiusap sana tungkol sa aming mga utang. Hindi ako kumikibo. Hinayaan ko silang tumayo roon sa gitna ng aking opisina. Pinaliligiran ng lahat ng bagay na hindi nila kailanman maaabot. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang uminog ang aking upuan. Papasukin niyo sila. Ang mahinang utos ko kay Gabriel, habang dahan-dahan kong iniharap ang aking sarili. Ang liwanag ng araw mula sa bintana ay tila naging korona sa aking likuran, dahilan upang hindi nila agad mamukhaan ang babaeng nasa harap nila. Nang tuluyan ng huminto ang aking upuan, tinanggal ko ang aking salamin sa mata. Ang aking titig ay dumapo kay Mateo, diretso sa kanyang kaluluwa. Ngayon, Mateo, sabihin mo sa akin, magkano ba ang halaga ng buhay na gusto mong isalba?
Nanatiling nakatitig si Mateo sa aking muka. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumalaki sa sobrang gulat. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tila ba nakakita siya ng isang multong bumangon mula sa hukay. Sa tabi niya, ang panga ni Stella ay tila malalaglag na sa sahig, habang si Aling Rosa ay napabitaw sa kanyang pitaka. Dahilan upang kumalat sa mamahaling alpombra ang mga ninakaw niyang pakete ng asukal at creamer mula sa lounge. Mamaya, ang nauutal na bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi makapaniwala na ang babaeng nasa harap niya, na balot ng karangyaan at kapangyarihan, ay ang mismong babaeng itinulak niya sa hagdanan 5 taon na ang nakalilipas. Isang matagal at malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang naririnig. Tinitigan ko silang tatlo nang walang anumang emosyon sa aking mukha. Ngunit sa loob ko, ang bawat segundo ng kanilang pagkabigla ay tila isang matamis na kumpas ng musika. Hindi na maya ang pangalan ko, Mateo. Ang aking mahinahong sagot. Ang boses ko ay matatag, walang bakas ng galit, tanging ang awtoridad ng isang taong nakakaalam ng bawat dumi sa kanilang pagkatao. Sa harap nyo ay ang nag-iisang may-ari ng lahat ng utang na hindi nyo mabayaran. Ang taong magdedesisyon kung sa kalsada ba kayo matutulog ngayong gabi. Paanong nangyari to? Singit ni Stella, ang kanyang boses ay puno ng selos at takot. Imposible! Patay ka na dapat! Nakita kitang duguan noon! Mabilis na binalingan ni Mateo si Stella. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng takot na baka madamay siya sa pag-amin ng kanyang kabit. Tumahimik ka, Stella! Pagkatapos ay mabilis siyang lumingon sa akin at sa isang iglap ay biglang lumuhod sa sahig. Ang lalaking dati ay tinitingala ko. Ang lalaking itinuring kong mundo. Ngayon ay gumagapang sa harap ko upang humingi ng tawad. Maya, Amaryllis, patawarin mo ako. Naguluhan lang ako noon, si Stella. Siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-udyok sa akin. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw ang asawa ko. Alam kong may puso ka pa para sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Tumingin ako kay Attorney Gabriel na nananatiling nakatayo sa aking tabi. Ang mga kamay ay nasa likuran at ang mukha ay seryoso. Kinuha ni Gabriel ang isang makapal na folder mula sa mesa at inihagis ito sa paanan ni Mateo. Ang tunog ng folder na tumama sa sahig ay tila ba isang huling hatol. Basahin mo yan, Mateo. Utos ko. 10 milyong piso. Iyan ang kabuuan ng mga utang nyo na binili ko mula sa iba't ibang bangko. At dahil hindi nyo na kayang magbayad, kukunin ko ang lahat. Ang bahay nyo, ang mga gamit nyo, pati ang huling sentimo sa bulsa nyo. Hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw ni Stella. Sa sobrang galing sa selos at galit, bigla siyang sumugod sa aking mesa. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang mga daliri ay nakatikom na parang sasampal sa aking mukha. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, mabilis na nahuli ni Attorney Gabriel ang kanyang braso. Mahigpit ang hawak ni Gabriel, sapat na upang mapadaing si Stella sa sakit. Ngunit nananatiling propesyonal ang kanyang tindig. Dahan-dahang tumayo ako mula sa aking silya. Humakbang ako, papalapit kay Stella. Ang amoy ng kanyang murang makeup ay humahalo sa amoy ng aking mamahaling jasmine perfume. Tinitigan ko siya sa mga mata at sa isang mabilis na paggalaw ng aking kamay, naramdaman ni Stella ang matinding lakas ng aking palad na tumama sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging dahilan upang mapaling ang kanyang ulo sa gilid at mapasandal siya sa mesa. Walang salita ang lumabas sa aking bibig. Kinuha ko ang isang puting panyo mula sa aking bulsa. May ingat kong pinunasan ang aking mga daliri na tumama sa kanyang balat, na tila ba nadumihan ako sa paghawak sa kanya. Pagkatapos, maraan kong binitawan ng panyo sa ibabaw ng mukha ni Stella
bago ko ito itulak sa basurahan sa tabi ng aking mesa. Huwag mong dungisan ang opisina ko ng ingay mo, Stella, ang aking malamig na wika. Maya parang awa mo na. Biglang sigaw ni Aling Rosa habang pilit na tumatayo mula sa pagkakadapa sa sahig. Matanda na ako. Saan kami pupunta? Hindi mo ba naaalala ang lahat ng ginawa namin para sa'yo? Naalala ko ang lahat, Aling Rosa. Sagot ko habang nakatalikod na sa kanila, muling nakaharap sa bintana. Naalala ko kung paano niyo ako pinagtrabahong parang hayop. Naalala ko kung paano niyo kinuha ang pambili ko ng gamot para sa anak ko. At higit sa lahat, naalala ko ang 5 milyong pisong insurance na hiniling niyo para sa kamatayan ko. Biglang hinawakan ni Aling Rosa ang kanyang dibdib. Nagsimula siyang humingal ng malalim. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang dahan-dahan siyang bumabagsak muli sa sahig. Mateo, ang puso ko, ang nahihirapang bulong ng matanda. Dali-daling lumapit si Mateo sa kanyang ina. Ang mukha ay puno ng takot. Maya, tumawag ka ng ambulansya. Inaatake ang nanay ko. Parang awa mo na. Nanatili akong nakatayo. Hindi gumagalaw. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa mesa. Ngunit hindi siyam isa-isa ang aking tinipon. Tumingin ako kay Mateo na ngayon ay umiiyak na sa takot sa tabi ng kanyang ina. Gabriel, tawag ko sa aking abogado. Huwag kang tatawag ng ambulansya. Tawagan mo ang pulis. Sabihin mo, may mga taong pumasok sa opisina ko at gumagawa ng gulo. At sabihin mo rin sa kanila na ihanda na ang warrant para sa mga kasong estafa at tangkang pagpatay na isasampa natin. Ang huling nakita ko bago sumara ang pinto ng aking opisina ay ang mukha ni Mateo na unti-unting napupuno ng kawalan ng pag-asa. Habang ang tunog ng papalapit na mga kuko ng sasakyan ng pulis ay nagsisimulang umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng gusali. Narito na tayo sa harap ng kabaong nagawa sa kahoy at yero na minsan kong tinawag na tahanan. Habang pababa ako ng aking sasakyan, ang amoy ng kanal at tuyong isda mula sa mga kalapit na bahay ay humahalo sa bango ng aking mamahaling jasmine perfume. Ang kalsadang ito, na dati ay tinatahak ko ng nakayapak at luhaan, ngayon ay nayayanig sa tunog ng aking matutulis na takong. Sa paligid, ang mga kapitbahay na dati ay nagbubulungan at tinatawag akong baliw o babaeng naglayas ay tila naging mga estatwa. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pagkagulat at tsismis habang pinagmamasdan ang marangyang sasakyang nakaparada sa harap ng bulok na bakod ni Mateo. Naroon na ang mga tauhan ng korte at ilang pulis. Ang ingay ng pagpupukpok sa pintuan ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Lumabas si Mateo, magulo ang buhok at namumula ang mga mata sa puyat. Kasunod niya si Stella na nakasuot pa ng pantulog at si Aling Rosa na tila bahihimatayin sa takot. Ano to, Maya? Bakit mo kami ginaganito sa harap ng maraming tao? Ang nanginginig na sigaw ni Mateo habang itinuturo ang mga pulis. Hindi ko siya sinagot ng direkta. Naglakad ako palapit sa kanila. Hawak ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Ito ang mga resibo ng lahat ng bayad sa bahay na to mula noong 5 taon na ang nakalilipas, Mateo. Ito ang patunay na ang bawat pako at semento rito ay galing sa pagtitinda ko ng kakanin at paglalaba habang nilulustay niyo ang pera ko sa sugal at sa babaeng yan. Itinaas ko ang aking boses upang marinig ng lahat ng mga nanonood na kapitbahay. Narinig niyo ba? Ang bahay na to ay hindi kailanman naging sa kanila. Pinalayas nila ako nung buntis ako, tinangkang patayin para sa insurance at ngayon, oras na para ako naman ang magpalayas sa inyo. Biglang nagtatakbo si Aling Rosa patungo sa poste ng kanilang maliit na beranda. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila ba ibinabaon sa lumang kahoy. Hindi ako aalis, bahay ko to. Anak ko ang nagpundar nito
Lapastangan kang dinalaga ka. Wala kang utang na loob. Ang kanyang naghihisteryang sigaw habang naglulupasay sa dumi ng sahig. Utang na loob, Aling Rosa? Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan akong yumuko para maging kapantay ng kanyang mukha. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng tangkang pagpatay. Ang utang na loob niyo sa akin ay sisingilin ko hanggang sa huling sentimo. Samantala, sa loob ng bahay, nahuli ni Attorney Gabriel si Stella na pilit na isinisiksik ang 2 pekeng Louis Vuitton na bag sa loob ng kanyang malaking unan. Madam, balak po yatang itakas ang mga gamit na kasama sa foreclosure. Ulat ni Gabriel ng may malamig na boses. Mabilis na nilapitan ni Gabriel si Stella at kinuha ang mga bag. Nagkaroon ng maliit na agawan, ngunit ang lakas ni Gabriel at ang presensya ng mga pulis ay sapat na upang mapabitaw si Stella. Inihulog ni Gabriel ang mga bag sa lupa, dahilan upang bumukas ang mga ito at lumabas ang ilang nakaw na alahas at mga mamahaling pabango na hindi pa nababayaran sa credit card. Lahat ng yan ay kumpiskado. Ang aking deklara. Isa-isang inilabas ng mga tauhan ng korte ang mga gamit ni na Mateo, ang mga sirang upuan, ang lumang telebisyon, at ang mga damit nilang nakalagay lamang sa mga sako ng bigas. Inihagis ang mga ito sa labas ng bakod, sa mismong putikan kung saan madalas akong maglaba noon. Nang wala nang natira sa loob, pilit na hinila ng mga pulis si Aling Rosa palayo sa poste. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting naging mahinang hagulgol ng kahihiyan. Si Mateo naman ay nakatayo lamang sa tabi ng kalsada, nakayuko, hindi makatingin sa mga dating kaibigan at kapitbahay na ngayon ay pinagtatawanan na sila. Humakbang ako patungo sa gitna ng bakuran. Napansin ko ang isang tuyong sanga ng rosas na itinanim ni Stella sa ibabaw ng lugar kung saan dati ay mayroon akong maliit na taniman ng mga gulay. Ang rosas na yon ay sumisimbolo sa kanyang panandaliang pananatili sa aking trono. Inabot ko ang sanga at, sa isang mabilis na pagpiga ng aking mga daliri, narinig ko ang malutong na pagkabali nito. Itinapon ko ang mga piraso sa labas ng bakod, diretso sa paanan ni Stella. Wala nang matitirang bakas niyo rito, ang aking bulong. Naglakad ako patungo sa malaking pintuang bakal na ako mismo ang nagpabayad noon. Hinawakan ko ang makalawang na trangka. Sa isang malakas na pagtulak, ang tunog ng nagkikiskisang bakal ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Tila ba isang pinal na hatol. Inilabas ko ang isang bagong kandado, ikinabit ito, at narinig ang tunog ng paglak ng mekanismo. Nanatili akong nakatayo sa loob ng bakod. Habang silang tatlo ay nasa labas, nakatayo sa gitna ng alikabok at basura, pinaliligiran ng kanilang mga sako-sakong kalat. Tumingin ako kay Mateo sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, ngunit ang aking puso ay wala nang nararamdamang kahit anong kirot. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan ng isang katarungang matagal na ipinagkait. Amaryllis, saan kami pupunta? Ang mahinang tanong ni Mateo, ang boses ay tila isang bata na nawawala. Hindi ko siya sinagot. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa aking sasakyan. Ang aking mundo ay malayo na sa lugar na ito at ang kanilang paghihirap ay nagsisimula pa lamang. Ang ulan sa labas ay tila isang galit na dagat na humahampas sa mga bintana ng aking mansyon. Sa loob, ang amoy ng sariwang lavender at ang init ng dahan-dahang naglalabiyab na fireplace ay nagbibigay ng kapayapaan na dati ay pangarap ko lamang. Nakaupo ako sa gilid ng kama ng aking anak na si Hope. Pinagmamasdan ko ang kanyang mahimbing na pagtulog, ang bawat dahan-dahang pag-akyat at pagbaba ng kanyang maliit na dibdib. Siya ang aking kaisa-isang kayamanan. Ang buhay na patunay na hindi ako natalo ng hagdanan 5 taon na ang nakalilipas. Isang kakaibang kaluskos ang narinig ko mula sa ibaba. Ang tunog ng pagpihit
ng trangka ng pinto na sinundan ng mahinang lagutok ng kahoy. Alam kong hindi yun si Gabriel o ang sino man sa aking mga katulong. Nanatili akong kalmado. Dahan-dahan akong tumayo, hinalikan ang noo ni Hope, at maingat na isinara ang pinto ng kanyang silid. Ayokong madumihan ng kahit anong ingay ng karahasan ang kanyang mga panaginip. Pagbaba ko sa malawak na hagdanan, tumambad sa akin ang isang aninong basa at nanginginig sa gitna ng aking sala. Si Mateo. Hawak niya ang isang kalawit na kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng desperasyon. Ang amoy ng alak at amag ay agad na humalo sa bango ng aking tahanan. Amaryllis, akala mo ba matatapos na ang lahat sa pagpapaalis mo sa amin? Ang bulyaw niya, ang boses ay nanginginig sa galit at lamig. Sinira mo ang buhay ko. Wala na kaming matirhan ni Mama. Ngayon, ibibigay mo sa akin ang 10 milyong piso o isasama ko kayong dalawa ng anak mo sa impyerno. Huminga ako ng malalim at tumigil sa huling baitang ng hagdan. Hindi ako natakot. Tiningnan ko ang kutsilyong hawak niya. Ang huling sandata ng isang taong wala ng dignidad. Tinatawanan ko ang kahinaan mo, Mateo. Ang aking mahinahong sagot. 5 taon mo akong pinahirapan. At ngayon, ang tanging kaya mo na lang gawin ay manakot sa dilim. Ang halaga mo ay kasing baba na ng putik sa labas. Huwag mo akong hamunin! Sigaw niya habang sumusugod papalapit. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang susunod na paa, dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay. Sa isang pindot ko sa maliit na remote sa aking bulsa, ang buong sala ay biglang naliwanagan ng nakasisilaw na puting ilaw. Kasabay nito, ang tunog ng matinis na alarma ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mula sa mga anino sa gilid ng kwarto, mabilis na lumabas ang 3 lalaking nakasuot ng itim na uniforme. Ang aking mga security guards. Sa loob ng ilang segundo, narinig ko ang lagutok ng mga buto ni Mateo nang pilit na idinikit ng mga guards ang kanyang mukha sa malamig na marmol ng aking sahig. Ang kutsilyo ay tumalbog ng malayo, lumilikha ng tunog ng nagkiskisang bakal bago ito tumigil sa gilid ng aking tsinelas. Madam, tatawag na po ba kami ng pulis? Tanong ng isa sa mga guards habang mahigpit ang pagkakahawak sa braso nang umiiyak na si Mateo. Lumapit ako sa kanya. Yumuko ako at tinitigan ang kanyang muka na ngayon ay puno na ng luha at dumi. Oo, tawagan niyo ang pulis. Wika ko sa isang boses na kasing talim ng labaha. Pero sabihin niyo sa kanila, huwag siyang arestuhin dahil lamang sa trespassing. Ipakulong niyo siya para sa krimen na ginawa niya 5 taon na ang nakalilipas. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na plastic bag na may tatak ng ebidensya. Sa loob nito ay ang lumang itim na cellphone na nakuha ni Gabriel mula sa ilalim ng aparador sa dati naming bahay. Ang susi sa kanyang tuluyang pagbagsak. Nakita ko ang paglaho ng huling pag-asa sa mga mata ni Mateo. Sa labas, ang matinis na sirena ng papalapit na sasakyan ng pulis ay nagsimulang gupitin ang katahimikan ng gabi. Ang amoy ng luma at maalikabok na papel sa loob ng silid pagtanungan ng presinto ay tila ba sumasakal sa hininga ni Mateo. Nakaupo siya sa tapat ko. Ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa bakal na mesa at ang kanyang mukha ay puno ng pawis sa kabila ng lamig na hatid ng umiikot na electric fan sa itaas. Sa tabi ko ay nakatayo si Attorney Gabriel. Hawak ang isang itim na briefcase, habang ang isang matandang investigador ay tahimik na nagmamasid sa aming lahat. Wala kayong proof, Amaryllis. Yang pabalhal na sigaw ni Mateo. Pinipilit niyang magmukhang matapang, ngunit ang panginginig ng kanyang ibabang labi ay hindi niya maitago. Trespassing lang ang nagawa ko kagabi, at yung nangyari 5 taon na. Ang nakalilipas, isang aksidente yon. Walang maniniwala sa isang baliw na katulad mo. Isang matagal na katahimikan ang ibinigay ko sa kanya bilang sagot. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata
hanggang sa siya na mismo ang umiwas ng tingin. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mamahaling bag at inilabas ang isang maliit na transparent na plastic. Sa loob nito ay ang maitim at gasgas na cellphone, ang tahimik na saksi sa aking kamatayan at muling pagsilang. Naalala mo ba to, Mateo? Ang aking mahinahong tanong. Ito ang cellphone na itinago ko sa ilalim ng aparador bago mo ako itulak, at ito rin ang cellphone na hinanap niyo ni Stella ng maraming taon. Pero hindi niyo natagpuan dahil kinuha ito ng isang taong mas mabilis sa inyo. Nakita ko ang biglaang pagputi ng mukha ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa maliit na kagamitang iyon. Gamit ang aking nanginginig, ngunit determinadong mga daliri, pinindot ko ang screen. Dahil sa tulong ng mga eksperto ni Gabriel, muling nabuhay ang bawat alaala sa loob ng memory card nito. Mula sa maliit na speaker ng cellphone, umalingaw-ngaw ang isang boses. Ang tinig ni Stella, matinis at puno ng kasakiman. "Babe, kailan mo ba tatapusin ang pabigat na yan? Sayang ang 5 milyong insurance kung hindi mo pa siya itutulak. Gawin mo na bago pa siya manganak." At ang sumunod na boses ay ang pinakamasakit sa lahat. Ang boses ni Mateo. Malamig at walang pag-aalinlangan. "Huwag kang mainip, Stella. Ngayong gabi, mawawala na sa landas natin ang babaeng yan. At kapag nakuha na natin ang pera, wala nang makakapigil sa atin." Ang tunog ng recording ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong silid. Sa bawat salitang lumalabas sa speaker, unti-unting lumulundo ang balikat ni Mateo. Ang kanyang mapang-uyam na ngiti ay napalitan ng isang mukha ng matinding pagkatalo. Nang matapos ang recording, ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang paglangit-ngit ng silya habang pilit na sumasandal si Mateo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Hindi totoo yan. Edited yan. Ang mahinang pagtanggi ni Mateo, ngunit wala ng lakas ang kanyang boses. Gumuho na ang kanyang mundo. Ang bawat salita ng investigador na naglilista ng kanyang mga kasalanan ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Sa kabilang bahagi ng lungsod, alam kong kasabay nito ay ang marahas na pagkatok ng mga pulis sa pintuan ng tinutuluyang paupahan ni Stella. Naririnig ko sa aking isipan ang kanyang mga tili habang pilit siyang kinakaladkad palabas, ang kanyang mga pekeng alahas at pangarap na nauuwi sa wala. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Humakbang ako papalapit kay Mateo. Sapat na upang maramdaman niya ang init ng aking presensya. Hindi ko siya sinampal, hindi ko siya pinagbuhatan ng kamay. Ang aking titig ay sapat na upang ipakita sa kanya ang lalim ng hukay na hinukay niya para sa sarili niya. Hindi ako ang pumatay sa iyo, Mateo. Ang aking huling bulong na sapat na para marinig niya lamang. Ang sarili mong kasakiman ang nagbaon sa iyo sa hukay. Ngayon, maranasan mo ang dilim na ibinigay mo sa akin noon. Lumabas ako ng silid kasunod ni Attorney Gabriel. Paglabas namin sa hallway ng presinto, ang ingay ng mga tao at ang tunog ng mga makinilya ay tila ba naglaho. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan, kung saan nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking puso. Naalala ko ang matinding sakit 5 taon na ang nakalilipas, ang bawat sugat at dugo sa hagdanan. Ngunit ngayon, sa bawat hakbang ko palabas ng gusaling iyon, nararamdaman ko ang isang kakaibang gaan. Isang paghilom na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. "Madam, tapos na po ang unang bahagi," wika ni Gabriel habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa akin. "Hindi pa, Gabriel," sagot ko habang nakatingin sa malayo. Magsisimula pa lang ang tunay na katarungan. Pagdating ng sumunod na umaga, ang buong bansa ay nayanig sa balita ng pagdakip sa isang kilalang negosyante at sa kanyang kabit para sa isang tangkang pagpatay na naganap kalahating dekada na ang nakalilipas.
Sa loob ng courtroom, nakatayo ang isang hukom. Hawak ang isang kahoy na pamukpok na tila ba huling tibok ng puso ng nakaraan. Sa bawat pagtaas ng kanyang kamay, ang kapalaran ni Mateo at Stella ay nakasalalay na lamang sa isang tunog ng hatol. Ang huling nakita ko bago magdilim ang screen ng aking alaala ay ang matalim na tunog ng kahoy na tumama sa mesa. Isang pinal na hatol na tatapos sa lahat. Nakatingin ako sa harap ng salamin. Inaayos ang kwelyo ng aking puting-puting Amerikana. Ang kulay na ito ay hindi lamang simbolo ng kalinisan, kundi ng aking muling pagsilang mula sa abo ng nakaraan. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod. Walang kahit isang hibla na nakawala. Tila ba sumasalamin sa disiplina at tibay ng aking kalooban. Sa aking tabi, si Attorney Gabriel ay tahimik na naghihintay. Ang kanyang seryosong mukha ay nagbibigay sa akin ng katiyakan na ang araw na ito ang magiging huling pahina ng aking kalbaryo. Ang bawat paghakbang ng aking sapatos sa makintab na sahig ng pasilyo ng korte ay tila isang mabilis na tibok ng puso na naghahanap ng katarungan. Pagpasok namin sa loob ng silid-pulungan, ang malamig na hangin mula sa aircon at ang amoy ng lumang kahoy na varnish ay bumalot sa akin. Naroon na sila. Si Mateo at Stella suot ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Wala na ang kislap sa kanilang mga mata. Wala na ang yabang sa kanilang mga tindig. Ang kanilang mga mukha ay tuyot, maputla at puno ng takot habang nakatungo sa harap ng upuan ng mga nasasakdal. Umupo ako sa hanay ng mga biktima. Hindi ko sila tiningnan ng diretsyo, ngunit ramdam ko ang titig ni Mateo sa akin. Isang titig na puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Ang pagpasok ng hukom ay nagdulot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat paghinga sa loob ng silid ay tila ba pigil. Naghihintay sa bawat salitang lalabas sa bibig ng katarungan. Binasa ng hukom ang mahabang listahan ng mga ebidensya. Ang recording ng cellphone, ang mga pekeng dokumento ng insurance, at ang testimonya ng mga saksi sa gabing itinulak ako sa hagdan. Sa ilalim ng batas, napatunayan ng korteng ito na sina Mateo Lopez at Stella Mendoza ay nagkasala ng krimeng frustrated murder na may layuning kumuha ng insurance money. Ang malakas na boses ng hukom ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pampang. Nang ibaba ng hukom ang hatol na 25 taon na pagkakakulong nang walang piyansa, narinig ko ang mahinang hagulgol ni Stella na agad na nauwi sa isang hysterical na pag-iyak. Si Mateo naman ay tila ba nawalan ng buto sa katawan. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na maso sa ibabaw ng mesa ay yumanig sa buong silid. Isang pinal na tuldok sa aming kasaysayan. Habang inilalabas sila ng mga gwardiya, biglang pumigla si Mateo. Pilit siyang lumapit sa akin. Ang kanyang mga posas ay lumilikha ng tunog ng nagkiskisang bakal. Maya, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Magbabago ako. Gagawin ko ang lahat para sa anak natin. Huwag mo akong iwan sa dilim, Maya. Ang kanyang paus at desperadong sigaw. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tiningnan ko siya ng diretsyo. Walang galit sa aking mga mata, walang puot, tanging isang malawak at malamig na kawalan. Ang aking katahimikan ay ang pinakamabigat na parusang ibinigay ko sa kanya. Tinalikuran ko siya nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Ang kanyang mga pagsamo ay unti-unting lumayo habang kinakaladkad siya palabas. Hanggang sa tanging ang tunog ng pagsara ng mabigat na pintong bakal ang natira. Paglabas ko ng gusali ng korte, ang mainit na sikat ng araw ay agad na dumapo sa aking mukha. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang hangin ng tunay na kalayaan. Ngunit bago ako makarating sa aking sasakyan, napansin ko ang isang matandang babae sa gilid ng kalsada, malapit sa tambakan
ng basura. Si Aling Rosa, ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang suot na duster ay marumi at punong-puno ng mantsa. Nakaupo siya sa isang pirasong karton. Ang kanyang mga mata ay blangko at tila ba hindi na niya kilala ang sarili niyang paligid. Ang babaeng dati ay reyna ng aming maliit na bahay. Ngayon ay isa ng anino na kinakalimutan ng mundo. Lalakad na sana ako palayo. Ngunit naramdaman ko ang bigat ng aking sariling pagkatao. Sumenyas ako sa isa kong tauhan na bumili ng isang mainit na mangkok ng lugaw sa malapit na kainan. Lumapit ako ng dahan-dahan at inilapag ang pagkain sa harap ni Aling Rosa. Hindi siya tumingin sa akin, nanatili siyang nakatitig sa kawalan habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Iniwan ko siya roon. Pinatawad ko na siya sa aking puso, ngunit hindi na siya bahagi ng aking mundo. Sumakay ako sa sasakyan kung saan naghihintay si Attorney Gabriel. Madam, tapos na po ang lahat. Malinis na ang inyong pangalan at ang inyong hinaharap. Wika niya habang dahan-dahang pinapaandar ang sasakyan. Salamat, Gabriel. Ang tanging sagot ko. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng isang maliit na tinig. Mama, narito ka na po. Si Hope, ang aking anak, ay tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang nangingit-ngit na tawa ay tila musika na nagpapatahimik sa lahat ng bagyo sa aking buhay. Binuhat ko siya ng mahigpit. Inamoy ko ang kanyang buhok na amoy sanggol at araw. Ang init ng kanyang maliliit na bisig na nakapulupot sa aking leeg ay ang tanging kayamanan na kailangan ko. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong niya habang nakatingin sa malayo. Sa abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan wala ng hagdanan, anak. Ang aking bulong habang hinahalikan ang kanyang noo. Pupunta tayo sa lugar kung saan ang bawat bukas ay puno ng liwanag. Habang naglalakad kami papasok sa aming tahanan, ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog, nag-iiwan ng kulay ginto at rosas sa langit. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapatunay na ako ay lumaban, ako ay nagtiis, at sa huli, ako ay nagwagi. Isang taon na ang lumipas mula nang huling lumapat ang maso ng hukom sa mesa, ngunit ang tunog nito ay tila isang malamyos na musika na nagpapatuloy sa aking pandinig. Nakatayo ako sa gitna ng isang malawak at maliwanag na bulwagan, ang amoy ng sariwang lavender at sampagwita ay humahalo sa samyo ng bagong pinturang pader at mamahaling telang pelus. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay naliligalig ng mainit na liwanag mula sa mga dambuhalang bintanang kristal na nagpapapasok sa gintong sinag ng hapon. Ito ang Hope Center for Women and Children. Ito ang aking pangarap na nabuo mula sa mga piraso ng aking nawasak na buhay. Madam President, narito na po ang mga dokumento para sa formal na pagbubukas ng ating livelihood program. Ang mahinahong tinig ni Attorney Gabriel ang bumasag sa aking pagmuni-muni. Lumingon ako sa kanya. Nanatili siyang nakatayo sa isang kagalang-galang na distansya. Ang kanyang mga kamay ay nasa likuran at ang kanyang titig ay puno ng propesyonal na paghanga. Walang mali siya, walang pagtatangka na hawakan ang aking kamay. Tanging isang seryoso at matapat na pagkilala sa aking narating. Salamat, Gabriel. Siguraduhin mong lahat ng mga kababaihang narito ay makakatanggap ng sapat na pagsasanay. Gusto kong malaman nila na hindi nila kailangan ng kahit sinong lalaki para makatayo sa sarili nilang mga paa. Ang aking tugon habang nilalagdaan ang huling pahina, kasunduan. Makaasa po kayo, madam. Kayo ang kanilang inspirasyon. Muli niyang wika bago dahan-dahang yumukod at lumabas ng silid. Nang mapag-isa ako, lumakad ako patungo sa aking malaking mesa na gawa sa makintab na nara. Doon, sa gitna ng mga mamahaling kagamitan, ay may isang simpleng kwadro ng larawan. Hindi ito larawan ng isang kasal, hindi rin ito larawan ng kahit sinong lalaki. Ito ay isang malapit na kuha ng aking sariling mga kamay.
Mga kamay na may maliliit na peklat. Mga kamay na dati ay puno ng kalyo mula sa paglalaba at pagtitinda. Ngunit ngayon ay malinis at may hawak na pluma ng kapangyarihan. Para sa akin, ang mga peklat na yon ay ang aking mga medalya ng karangalan. Sandaling bumalik sa aking gunita, ang amoy ng amag sa ospital, ang lasa ng noodles na may halong luha, at ang lamig ng putik sa eskinita. Isang malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan. Ang impyernong iyon ay malayo na sa paraisong kinatatayuan ko ngayon. Narinig ko ang mabilis na pagtakbo ng maliliit na paa sa labas ng aking opisina. Ang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto ay sinundan ng isang masayang tawa. Pumasok si Hope. Suot ang kanyang paboritong kulay rosas na bestida. Ang kanyang buhok ay may dekorasyong kumikinang na lamuto. Mama, tingnan mo po ang iginuhit ko. Ang masayang sigaw ng aking anak habang ipinapakita ang isang papel kung saan may dalawang figura, isang malaking babae at isang maliit na bata na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Binuhat ko si Hope at inupo sa aking kandungan. Ang init ng kanyang maliliit na bisig sa aking leeg ay ang tanging kumpas na nagpapatibay sa aking puso. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang hinaharap na hindi na kailanman mababahiran ng takot o gutom. Napakaganda ng guhit mo, anak. Sino ang mga ito? Tanong ko habang hinahaplos ang kanyang malambot na pisngi. Tayo po yan, Mama. Sabi ni Attorney Gabriel. Ikaw daw po ang pinakamalakas na reyna sa buong mundo kasi kaya mo pong gumawa ng sarili nating kastilyo. Ang sagot ni Hope na may kasamang malawak na ngiti. Napangiti ako nang dinalisa. Hindi ko kailangan ng hari para maging reyna. Ang aking trono ay binuo ko mula sa bawat patak ng aking pawis, bawat pait ng aking karanasan, at bawat wagas na pag-ibig ko sa aking anak. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa malayo nakikita ko ang mga ibon na malayang lumilipad patungo sa abot-tanaw. Alam ko na sa loob ng madidilim na selda, binibilang ni na Mateo at Stella ang bawat segundo ng kanilang kawalan ng kalayaan. Alam ko na si Aling Rosa ay patuloy na naglalakbay sa dilim ng kanyang sariling isipan. Ngunit para sa akin at kay Hope, ang bawat umaga ay simula ng isang walang hanggang liwanag. Hinawakan ko ang aking tiyan kung saan dati ay naramdaman ko ang pinakamatinding sakit at ngayon ay nararamdaman ko ang pinakamalalim na kapayapaan. Ang aking muling pagsilang ay hindi lamang para sa katarungan, kundi para sa pagpapatunay na ang isang babaeng nadurog ay kayang bumangon. Hindi lamang bilang isang biktima, kundi bilang isang arkitekto ng sarili niyang kaligayahan. Tara na, anak. Marami pa tayong gagawin para sa ating bagong mundo. Ang aking huling bulong bago kami maglakad palabas ng opisina. Magkahawak kamay patungo sa isang buhay na punong-puno ng pag-asa at tagumpay.